Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Kung anong oras man ninyo ito mapapanood, mga minamahal kong sumusuporta sa channel ko at sa mga nagkasubaybay, welcome to my YouTube channel. Kaya niyo akong dalhin ko kayo at magbalik tanaw ng World War II at konting pagsilip sa hinaharap. Nagumpisa ang World War II noong September 1, 1939 nang in-invade ng Germany, Poland. Kaya on September 3, Great Britain and France declared war on Germany at lumawak ang gera. Two opposing forces ang kasali sa World War II. Ito yung Axis forces na pinagsamahan ng Japan, Germany, and Italy. So kalaban nila ang Allied forces, pangunguna ng UK, the Soviet Union, USA, and China na tinatawag nilang the Big Four. At lahat ng mga bansa na signatory nung Declaration of United Nations Charter noong January 1, 1942. Bago naganap yung Declaration ng UN Charter, nauna munang binumba ng Axis forces ang Pearl Harbor ng Hawaii. Then hours after, inatake ng Axis forces o ng Hapon ang Pilipinas December 8, 1941. Una nilang binomba ang Davao, Baguio sa umaga yon, at sa tanghali ay binomba naman nila ang Iba Air Base and Clark Air Base. Kalaunan ng gera, in July 25, 1943, nagbago ng ihip ang Italy at ito'y hindi na aktibong sumali sa Axis forces. Ganun pa man, patuloy pa rin lumaban ang Germany at ang Hapon against the Allied forces. Patuloy ang gera. Subalit sa kalaunan, noong May 8, 1945, finally sumuko ang Germany. Ngunit ang Japan ay patuloy pa ring lumaban sa Allied forces at talagang malakas ito. Pero sa pagsuko ng Germany, ang forces ng Allied forces ay natuon na ngayon sa Pacific War. On July 1945, the Allies na tinatawag nilang Manhattan Project ay nakabuo ng dalawang klase ng atomic bomb. At ito ay ang Little Boy, an enriched uranium gun type fission weapon. At ang pangalawa, Fat Man, a plutonium implosion type nuclear weapon. Ang bombang tinatawag na Little Boy ay may TNT ng 15 kilotons, meaning 15,000 kilos of TNT. At ang pangalawang bomba naman na tinatawag nilang Fat Man ay may 25 kilotons of TNT, or ito ay 25,000 kilos of TNT. Ang bombang ito ay ikakarga sa heavy bomber ng US na ito'y tinatawag nilang Enola Gay. Ito ay specialized silver plate version of Boeing B-29 Super Fortress. Isang grupo ng Army Air Force of the United States ay nagtitrained and deployed sa Tinian in the Mariana Island. So talagang pinaghandaan na ngayon ang pag-atake ng Allied forces dito sa Japan. Binigyan ng ultimatum ang Japan ng Allied forces na sumuko or humarap sa matinding kakaharapin nito. Term na ginagamit ay prompt and utter destruction kung hindi ka susunod. At ang ultimatum na yan ay inignore ng Japanese government. Kaya ang kasunod na pangyayari ay ang hindi inaasahan. Pero bago gawin ang pangbubomba na yon, kailangan ng Allied forces ng consent as being agreed sa Quebec meeting nila. Nang i-approve ng UK na
pwedeng magbomba ang Allied Forces. After makuha ang consent ng United Kingdom sa pagbaliwala ng ultimatum, Agosto 6, 1945, binagsak ang Little Boy dito sa Hiroshima. Sa pagbagsak nito, base sa research, almost 3/4 sa Hiroshima City ay devastated. Sabi ang nagiging resulta sa bombang ito. 70 to 126,000 civilians ay napatay. 1,000 to 20,000 soldiers ang namatay. Mas marami ang civilians ang naapektuhan kaysa sa mga sundalo. Balit, hindi pa rin natinag ang Japan, pa rin ito sumuko. Kaya after 3 days, noong Agosto 9, 1945, pinakawalan ang Patman na mas mabigat pa, na mas marami pang TNT, 25 kilotons of TNT, ibinagsak sa Nagasaki, na ang namatay ay 60 to 80,000. Kaya sa dalawang pagbagsak ng bombang ito ay nagtotal ng 129 to 226,000 total na namatay dahil sa bombang ito. At dahil dyan, wala nang magawa ang Japan kundi sumuko, and they finally surrendered to the Allied Forces on August 15, 1945. World War II finally ended upon the Instrument of Surrender dated September 2, 1945. Ang gerang ito ay nagtapos. Ngunit ang tanong, total bang kapayapaan ng mundo ay naganap? Ang sagot ay hindi. Kung tumitindi ang pagsisikap ng bawat bansa na magpatuloy ang kanilang pagkanangunguna, be the most powerful nations. At ang buhay ay talagang may kaliwat kanan. Lahat ay makakanan. Meron at merong magkakaliwa. There is always an opposing side. There is positive, there is negative. At dahil dyan, nagpatuloy ang paunahan ng kapangyarihan. At ang isa't isa ay pilit unahan ang bawat isa. Sa kabila ng daming nadamay ng mga sibilyan dahil sa atomic bomb na yan, present, ang United States of America ay nag-seek ng Congress approval na gagawa pa ng 20 times pa kaysa sa bombang ginamit sa Hiroshima. Saan ito gagamitin? Pag ginamit ito, ano na ang mangyayari? Parang mahulaan na natin, papunta ito. Patuloy pa ang mga kaguluhan. It would lead to the devastation of the world. Sana'y hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Please give peace on earth. For now, bye. Natin yung historya ng Pilipinas, ano. So 16th century, actually 1565 hanggang 1898, under tayo ng Spaniards. Then during the Spanish-American War, natalo ang Spaniards, kaya tayo ay
turn over, under na tayo ng mga Amerikano. Tapos, mula 1998 hanggang 1935, tayo ay under na ng mga Amerikano. Ang daming dinadaanan ng bansa natin bago natin makuha ang kalayaan. Wala pa nung mga panahon ng mga Spaniards, ng mga Amerikano, were not being treated as kapareho nila. We are treated as slaves, no? 1935, Philippines became self-governed country. November 15, 1935, formally na-establish ang Commonwealth of the Philippines hanggang November 8, 1938.